Yan mga kaibrid, pagkatapos natin kuhanan na tong jackpot, itong si Paring Nardo, puntahan naman natin tong tanim nilang itong katabi niya, sabog tanim. Yan mga kaibrid, sabog tanim SL39, yan galing DA din. Yan, hanapin natin kanyang naging protocol nila rito. Ayan, titingnan natin kung maganda ba yung resulta ng kanyang tanim na SL39. So ito, si Paring Nardo rin na may-ari dito. Yan. Yan, gamit natin e-bike. Yan. Yan mga kaibrid. So medyo may damo, no? Siguro nag-spray na rin siya. So tingnan natin. Ito po yung yan. Super hybrid rice SL39. Yan. Ganda. Dito sa part na to maganda. Pero dito medyo may damo-damo. Yan. Yun isang magandang araw na po mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, nandito po tayo dito po sa area. Ayan, binisita natin itong tanim ni Paring Nardo. Ito po yung kanyang tanim na super hybrid rice SL39. Yan mga ka-hybrid. Yan, so update ko po kayo. So ito po ay day 31 na rin mga ka-hybrid. Kaparehas lang po yung tanim namin na SL39 doon mga ka-hybrid. So parehas lang yung sa amin dito at bigay po ito ng DA. So alamin natin ngayon kanyang crop standing. So hindi natin natanong yung protocol. So susunod alamin natin yung protocol, no? Nakalimutan natin tanongin to. At pakita ko lang sa inyo yung sabog tanim. At ilang kilo nga po ba yung ginamit niya rito, no? So ito po ay 1 hectare din. Yan yung kanyang area. Dito po sa kanyang tinaniman na SL39 ng galing po ito sa DA, katulad din po sa amin. Yan, so hindi natin nalaman yung so hindi natin palalagpasin yan. Share natin sa ating mga ka-hybrid yung protocol. So ngayon yung ilang kilos nga po ba yung ginamit niya rito. Yan, yun lang muna sa ngayon mga ka-hybrid. Hindi siya nag-spray masyado rito ng mga pangpadamo. Ayan. So ayan, tingnan natin yung kanyang tanim, yung kanyang crop standing, kung ano na po yung resulta nitong tanim niyang SL39. So tara, let's go. Yun mga ka-hybrid. Yan. So ito po ay SL39, 10,000 square meter. So nagsabog tanim siya. Itong si Paring Nardo. So ganda. So dito sa kabila maganda rin, kaya lang may mga damo-damo. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag yan sa damo na yan. Damong ligaw. Ayun, ayan, ganda niya mga ka-hybrid. So dito lang tayo muna, medyo may kadiliman na. So ayan, ayan mga ka-hybrid, no? Ito ay ang sabog tanim SL39 super hybrid rice. So ilang kilo nga po ba yung ginamit niya rito? So yung sinasabi natin na 40 kilos, sobrang dami yon mga ka-hybrid. So para po isabog yon sa isang hektarya. So mali, medyo may kadamihan po yon mga ka-hybrid. So ang sinadjust natin dito ng kanyang pagsasabog, so magaling siya magsabog eh. Sabi ko hanggang 28 kilos lang, hanggang 30. So ang kilo na ginamit niya 29 kilos lang ang ginamit niya rito sa kanyang pagsasabog tanim. So napakakunti lamang po compare dati sa mga ano, no, mga. So napansin natin mga ka-hybrid, kasi pagka nagsasabog tanim tayo ng mga around 40 kilos, maganda rin, kaya lang madidikit. Depende pala yan sa nagsasabog kung makapal ba o hindi. Ayan, dun yung bahay nila. Ayan, si Paring Nardo. Ayan, masyadong makapal yung 40 kilos para sa super hybrid rice na ating tinatanim yan. So nagbawas tayo ng kilo. So yon, isa din yon para makatipid. So yon, 29 kilos yung kanyang ginamit dito. So ayan na po yung resulta.
So hindi masyado makapal. Ayan, parang lipat tanim din ng style. Parang ginamitan ng drum seeder. Ayan, ewan ko ba. So walang drum seeder dito, no. So ayan, depende at diskarte lamang po mga ka-hybrid sa pagsasabog para po mas maganda ang tubo po ng mga hybrid rice natin. Ayan. So maganda na yung ano, no. Berdeng-berde na. So hindi natin alam yung ano, no, naging protocol niya sa fertilizer dito. So hindi natin palalagpasin niya kung ano po yung ginamit niya rito, no. So i-rebuild din natin yan sa susunod natin vlog. Yan mga ka-hybrid. So yan, ito yung SL39 niya at yung jackpot, at doon yung sa amin yung SL39 at yung SL22. At ba-plug din natin yon. So yun, nasa ano na siya, no, milking stage na. Sa lumalabas na kanya mga uhay. Yan, milking booting stage. So dito tayo ngayon sa SL39 yung tanim. So, napakaganda. So ako ba? Ayaw talaga magpa-interview eh. So yun lang ang ano eh, yung kilos lang. So alamin na lang natin yung naging protocol niya rito, yung pagsasabog niya, pag-i-spray niya rito, kung anong ginamit niya. Na pandamo, yan, kung bakit mayroong pandamo pa rin yan. Ito kasi binagyo. Kala ko magbabalasa siya eh. Binaha, eh hindi na siya nagbalasa. Ayun. So kaya naman talagang hindi masyado makapal ang pagsasabog tanim niya. Dito yan, no. Yan, ang ganda. May mga konting damo, so hindi naman sagabal yan masyado sa kanyang tanim. Ayun, no. So yung tabi niya, jackpot. Kukumpare natin yan. Alamin natin ang tillers. Ito kasing SL39 na sabog, hindi na natin mabibilang yan. Kasi isang tundos lang yan eh. Parang ito. Ayan, no. Isang tundos na lang yan. Pero hindi ko alam kung, pero titingnan pa rin natin, no. Bibilangin natin yan sa susunod na next vlog natin. Yung kanyang tanim, sabog tanim na SL39. So yun lang po mga ka-hybrid, yung munti kong share dito sa kanyang tanim na SL39 Super Hybrid Rice. Galing po ito sa DA. Yan po mga ka-hybrid. So mag-ingat po tayo at God bless.